bigla mo sinabi kay Shernan na mahal mo siya. Parang napanood ko yung vlog na yun. Tinagtripan nila Shernan si Poison 13. Tapos parang naiiyak na si Poison 13. Welcome back to Break It Down. Solo flight ulit habang wala pang bisita. Ang papanoorin naman natin na laban na ngayong araw ay mula pa rin sa Ahon 11. Ito yung laban ni Poison 13 tsaka ni Plasma. Simulan na natin. Shoutouts palagi, Boss Benji, shoutouts sa Hypebeat, shoutouts sa Urban Cali. Tuloy-tuloy lang tayo lahat ha. At nanalo ng coin toss si Plasma, pinili niya mauna si Poison 13. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin to, Ahon 11, Poison 13. Horrorcore yung gusto mo, pues wala nang magarbo na intro. Di lang basta isisiwalat lahat ng mabaho mong info. Ako'y maliligo ng dugo, ganto pala maging weirdo. Uprising, bantayan niyo tong crewmate niyo ngayong punahan na tong info. Papatayin kita kahit wala ka pang task na nagagawa. Pag dinagdag kita sa dead body, met. Parang hindi ko na-gets yung punchline niya na yun. At isa pa parang yung word na magarbo, parang sobrang ano niya, no? Suki niya sa mga setups. Lagi ko naririnig yung word na magarbo. Bantayan niyo tong crewmate niyo ngayong punahan na tong info. Pulahan ako'y malilig. Pulahan na tot info. Ito natin. Horrorcore yung gusto mo, pues wala nang magarbo na intro. Di lang basta isisiwalat lahat ng mabaho mong info. Ako'y maliligo ng dugo, ganto pala maging weirdo. Uprising, bantayan niyo tong crewmate niyo ngayong punahan na tong info. Papatay. Crewmate, pulahan. Siguro ano to, no? Reference siguro sa Among Us. Di ko sure. Crewmate. Kasi mga anak ko naglalaro nun eh. Di ko alam kung yung mga may mga impostor crewmate. Di kasi ako naglalaro nun. Hindi ako sure. Correct nyo ako sa comments kung tama ba yung yun ba yung reference ni Poison 13 dun. Ako'y maliligo ng dugo, ganto pala maging weirdo. Uprising, bantayan niyo tong crewmate niyo ngayong punahan na tong info. Papatayin kita kahit wala ka pang task na nagagawa. Pag dinagdag kita sa dead body, merong plus na mawawala. Tara laro, Among Us. Kung sa katanungan ka tinatangay, makikita mo yung tunay na kulay ng killer ngayong ikaw na pinapatay, hindi yung... Yun nga, Among Us nga. Among Us. Reference sa Among Us. Hindi na bali. Di sa akin yan kabawasan. Sige sa'yo na lahat ng boto. Nang mawala ka sa laro't maitapon ka sa kawalan. Lulumpuhin ko tong si Tamulag kahit masyadong dambuhala. Pag hinambalos ko yung tuhod at alulod, siguradong luluhod pag tumaba. Dala ko tubong pangkulata. Papasakan ko ng medyas ang bunganga. Ba't ko papipiringan yung mata? Kung pwede ko naman dukutin ang kutsara. Ngayon lasapin mo ang sakit sa aking unang patikim. Papakitaan kita ng kadiliman, ngayong wala ka ng paningin. Horrorcore baka mo, horrorcore mo mukha mo. Kahit oras ko pa, oras mo na di makokontrol ng hurado. Kaya ba nahumaling ka kay Jambalaya para sa estilo mong nais manatili? Hindi... Okay yun, oh. Kahit oras ko pa, oras mo na. So yun, yung intro niya dito, puro references sa Among Us na laro. Tapos, horrorcore din. Parang pinakita niya kung paano siya maging horrorcore. So, medyo ginagamit niya yung sariling style ni Plasma laban sa kanya. Gusto ko yun, kahit oras ko pa, oras mo na, hindi mo kontrol ng horado. So, binanggit niya si Jambalaya or si Luxuria. Yun kasi yung pangalan ni Luxuria dun sa pelikula namin na Respeto, na lumabas din siya doon, nag-cameo din siya doon. Mo, kahit oras ko pa, oras mo na di makokontrol ng hurado.
Kaya ba nahumaling ka kay Jambalaya para sa estilo mong nais manatili? Hindi na siya naging mapili para lang magkakwenta kanyang titi. Kasi bukod sa pagdugot ng bituka at pagputol ng daliri, siya ay pumatol kay Luxuria para daw mas nakakadiri. E di ikaw na horror ko na may love life. Nax, pinagbala pala to. Pinagkakakala mo. Eh kung tutusin, madali lang naman mga pinaggagagawa nyo. Magmamalalim, sisigaw, sisimangot, bibitaw, panay gobyerno tinitira kaya yung tatamaan, di ikaw. Mensahe, naliligaw, pag ako naghain, di hilaw. Ngayong ako na uma-underground, maging ugat ko lilitaw. Mastan mo si... Solid. Yun yung pinakamalakas na linya so far. Underground, ugat, lilitaw. Siyempre, pag hinukay mo yung halaman, ilalim ng lupa, makikita mo yung ugat, lilitaw yung ugat. Galing din ang laro niya dun sa ugat sa leeg. Mensahe, naliligaw, pag ako naghain, di hilaw. Ngayong ako na uma-underground, maging ugat ko lilitaw. Mastan mo si Plasma, na sa sarili niyang dugo manlilimahid. Iipunin ko at uubusin, nang sa ganon maipapahid. Pakitanong sa pinakamatino sa grupo niyo, kung sino nga bang mas may sayad sa amin at mas mukhang lulong. Ngayong dugo mo ang ginamit kong pintura sa pulang bubong. Tayo mo na ba anak? Dugo mo ang ginamit kong pintura sa pulang bubong. Hindi ako sure. Hindi klaro sa akin kung anong reference yun. Kung reference ba yun o plainly lang yan sinasabi na gagawin niyang pintura sa pulang bubong yung dugo ni Plasma. Hindi ko alam kung sa Among Us din yun o kung saan. Kung alam niyo kung anong reference yung ginamit ni Poison 13 dun sa pulang bubong, paki-comment sa baba. Okay, round 1 ni Poison 13. Most of the first round niya, tinry niyang i-emulate yung style ni Plasma na horrorcore. Yung mga brutal, pinapasukan niya ng jokes. At as usual, syempre, staying true to his style na puro multi-syllables. Kilala din dyan si Poison 13 sa galing niya mag-multis. Medyo napahaba siguro yung Among Us na scheme para sa akin dahil hindi ako masyadong familiar dun sa laro. Maliban pag nilalaro ng mga anak ko, yun, yung mga crewmate, yung task, yun. Tsaka yung parang tatapong ka sa kawalan o sa space. Yun, pero yun, medyo hindi ko lang siguro nag-gets siguro mas magigets ko kung naglalaro talaga ako nun. At medyo nag-stay siya dun sa scheme na yun, dun sa openers. Okay naman yung round 1 ni Poison 13. Tinry niya mag-horrorcore dun. Pinaka-nagustuhan ko yung underground, yung ugat, lilitaw. Siguro para sa akin yun yung pinaka-solid na linya dun sa round 1. Tingnan natin yung round 1 ni Plasma. Plasma, pakinggan natin. Walang bisa ang mga simple niyang atake sa ating madugong sabotahe. Kalaban ko ay mula na naman sa grupo na paboritong usapan ay tae. Magaling daw siya mag-martial arts. Ulit, totoo yun. Parang nakita ko, napanood ko rin sa ibang battles nila. Yun nga, may mga vlog sila tungkol sa iba't ibang uri ng tae. Tapos lagi yun din yung biruan nila Poison 13 tsaka ni Lipcram, mga hindi nagpa-flash ng tae sa Inidoro. So yun, real talk tong intro ni Plasma dito. Sa ating madugong sabotahe. Kalaban ko ay mula na naman sa grupo na paboritong usapan ay tae. Magaling daw siya mag-martial arts. Tang-inang sagwa. Kaya ka lang bumagay sa taekwondo dahil may tae sa simula. Okay si Plasma dito parang dito naman parang nagkapalit sila ng role dito. Si Plasma naman nagpapatawa. Si Poison 13 ganyan na horrorcore yung entrada niya. Dito naman kay Plasma, comedy. At effective din. Effective yung ginawa ni Plasma dito.
taekwondo. Magaling daw siya mag-martial arts. Tang-inang sagwa. Kaya ka lang bumagay sa taekwondo dahil may tae sa simula. Ilusyon lang ang iyong pagiging legitimong fighter, tanga. Hindi porket bili ka ng itim na sinturon ay black belter ka na. At hindi porket nasampal mo syota mo ay mahusay na striker ka na. At wala ka pang napapatap out. Kahit sa ground game, sobrang wak mo na. School project lang ang kaya mong isabit kaso bumabagsak ka pa. Ako'y veterano na sa hardcore kaya yung lason mo ng argada ay parang palitan ng opinion, siguradong walang tama. Siya daw pala si Gregor, yung gagong pumatay kay Elsa. Pag makita ka sa madalim na eskinita, sasaksakin ka ng lanseta. Na yun ako ang iyong nakabangga, pues ako naman ang salarin. Estilo ko Krav Maga, kaya kong salagin yan, hawak mong patalim. Sabay maglalabas sa 29, pagtapos kong magsuot ng guwante. Krav Maga. Nice. So dito puro mga iba't ibang klaseng discipline or martial arts. Kanina taekwondo. Tapos punta siya sa MMA, submit. Kumbaga project na lang daw yung sinasubmit mo, bumabagsak ka pa. Dito napunta na siya sa Krav Maga. Ako ang iyong nakabangga, pues ako naman ang salarin. Estilo ko Krav Maga, kaya kong salagin yan, hawak mong patalim. Sabay maglalabas sa 29, pagtapos kong magsuot ng guantes, aking kutsilyo mapupuno ng DNA parang cotton bud sa swab test. Katugtog lang naman ang lando ni Glock 9 yung Gregor na nilikha niya. Ganun talaga pag hindi kayang lumaban ng patas sa baril umaasa. At nung huli sa buhay, ikay todo call out, pero ano ang napala? Nagsilbing biktima sa crime scene ng rhyme scheme ng ika-6 na banta. Nilampaso sa semis, kaya hindi na ulit nag-angas tong si Hindot. Biglang naging poison 6.5 dahil si 13 tumiklop. At kung magtigas-tigasan ka dito, meron matinding kapalit. Di rin naman ako G, pero palaging G manakik. Itong hampas lupang mahangin ay sa kumukulong tubig dapat idiretso. O kaya sunugin sa apoy, doon ka lang mahahanay sa masasamang elemento. Iyong angking talento ay magiging balido na yung Sa mga elemento, okay. At ibang elemento yata ang binanggit niya doon, hampas lupa, kumukulong tubig, mahangin, apoy. Ang mahangin ay sa kumukulong tubig dapat idiretso. O kaya sunugin sa apoy, doon ka lang mahahanay sa masasamang elemento. Iyong angking talento ay magiging balido na yung ahon. Bawat punch ay mula sa kaming nabakal, hindi ka na makakabangon. Tinanggap mo ang iyong katampusan sa pagsagot itong hamon. Ako'y nagbistulang toxicologist, alam ko kung paano puksain ang lason. Tayo ba na poison? Solid si Plasma, ha? Parehas ko nagustuhan tong round 1 nila. Parang si Poison 13 nagpaka-horrorcore sa round 1 niya. Dito naman Plasma, tinry niya mag-comedy, pero binalik niya rin sa may bandang gitna papunta sa dulo. Sa mga simple niyang yung signature style ni Plasma, kung paano siya mag-construct ng bars na malinaw, concise, kumbaga two-liners, hindi niya kailangan pahabain. Para sa akin, round 1 medyo mahirap piliin. Kumbaga siguro mas naging effective yung pag-ano ni Plasma, pag-adapt sa style ni Poison 13 na magpatawa, kaysa sa si Poison 13 dun sa pag-adapt niya ng horrorcore. Parang mas nagustuhan ko yung adjustment ni Plasma. Pero sa rhymes, siyempre mas lamang si Poison 13 para sa akin, sa tugmaan. Pero overall, para sa akin, tabla lang tong round 1. Para sa akin, tie tong round 1. Tingnan natin tong round 2. 13! Buhay pa nga eh, paano nabagsak? Ito, mamili ka. Kaliwa o kanan? Alin ba ang mas tatalab? Di uubra yung basta pa lang. Pag hindi nag-ingat tong Plasma pasag. Di ko sinisira ang pangalan mo. Kayo ang umastang malakas sa taglalagablab dahil ikaw mismo ang sumira sa pangalan ng tunay na Plasma ng MAB. Payag kayo ganitong Plasma yung kilala sa rap scene? Feeling pakbo yung puta. Plasma ng MAB. So, yun nga, parang nababasa ko rin dati na may isa pang rapper na pangalan yung Plasma din yung pangalan.
siguro yung mob na binabanggit niya, 187 mobsters. So, yan. Malakas sa taglalagablab dahil ikaw mismo ang sumira sa pangalan ng tunay na plasma ng mob. Payag kayo ganitong plasma yung kilala sa rap scene? Feeling pakboy ang puta nakaranas lang ng love team. Nagpapatawa ka ba? Naririnig mo ba sinasabi mo, Chaplin? GGSS porket gwapo pagpapakilala ng mga Korean sa Goblin. Sabi niya kay Libra mo. Nagpapatawa ka ba? Naririnig mo ba sinasabi mo, Chaplin? Ang galing. Dahil si Charlie Chaplin, yun nga. May mga gumamit na ng references na to dati. Comedian siya sa mga silent movies dati. Kumbaga, walang dialogue. Yung komedyante na kung bowler hat yun, no, top hat, tapos yung bigote niya parang kaparehas ng kay Hitler. Yun, si Charlie Chaplin. Sa silent movies, kaya nagpapatawa ka ba? Naririnig mo ba sinasabi mo, Chaplin? Pero hindi ko na-gets yung goblin na part. Medyo magkakaiba kami ng hobbies nito ni Poison 13. Siguro sa Korean, may binanggit siya na Korean. Hindi mo ba sinasabi mo, Chaplin? GGSS porket gwapo magpapakilala ng mga Korean sa Goblin. Sabi niya kay Libra mo. At yung sex life nyo ng asawa mo mukhang malapit ng pumanaw. Kasi bago mo daw ipasok, tangina bigla ka nagsha-shoutouts. Tangina, nagkaroon ka na ng jowa, umuusapang sex life ka na. Ano ka? Pinaka-cute ng uprising. Huwag kang feeling M-site tanga. Nakaiyot lang ng isa, iba na, naklambutang ina. Kala mo talaga siya yung nagtutok nung nagkantutan sila. Hindi mo nga naranasang matigang. Mamiss yung arit matakam. Astang sex instructor ang misyon, tas missionary lang alam. Eh yung jowa mo naman, iba-iba nagpapainit. Kung wala kayong pinilahan sa inuman, hindi ka magkaka-GF. Kung wala kayong pinilahan sa inuman, hindi ka magkaka-GF. Alam mo, joke? Di ba ako tapos? De, joke lang. Joke lang. Ikaw naman, di na mabiro. Oo, panay ko bulaanan, sinapit kong kapintasan, dahil virgin ka pa rin sa anggulong yan, pagkat ngayon ka palang nagkaroon ng kasintahan. Ganyan ka solid 3GS, sadyang busog sa panggagago. Kaya nung laban nyo nilip, ikay lubog at nabaldago, napaluhod at nangapato, sunod-sunod ang pagkatalo, kasi panay dukot ang bituka, di naman nakukuha loob ng mga tao. Ganyan ka solid, ganyan ang balit bumaba. Solid yun. Okay. Panay dukot ng bituka, hindi naman nakukuha yung loob ng mga tao. Ang galing nun. Ang ganda pa ng mga, yung setup niya doon ng mga multis. Solid. Ngayon ka palang nagkaroon ng kasintahan, ganyan ka solid 3GS, sadyang busog sa panggagago. Kaya nung laban nyo nilip, ikay lubog at nabaldago, napaluhod at nangapato, sunod-sunod ang pagkatalo, kasi panay dukot ang bituka, di naman nakukuha loob ng mga tao. Ganyan ka solid, ganyan ang balat bumabakas, mga tornilyo mo kakalas, wag mo kong demonyohin, manatili ka sa ilalim ko, Satanas. Kahit man yaw-yaw ka pa dyan, wala kang round na tataas. Pag ako nagyaw, Asakura, amigdama rula na pas. Sino yun? Asakura, Ami Ramadu, Ami. Hindi ka ba nanonood? Sino ba yan sa Street Fighter? Si Sakura? Hindi ko alam eh. Ami Ramadu, Ami Damaru, ano daw? Manatili ka sa ilalim ko, Satanas. Kahit man yaw-yaw ka pa dyan, wala kang round na tataas. Pag ako nagyaw, Asakura, amigdama rula na pas. Amigdama rula na pas. Okay, kailangan nyo i-explain sa akin kung ano ibig sabihin. Pero solid yun, yung round 2 ni Poison 13. Yun yung umagaw na eksena na linya dito, yung dukot ng bituka, hindi mo naman makuha yung loob ng mga tao. Kung kanina sa round 1 yung ganun niya, yung underground, labas yung mga ugat, kumbaga makikita yung mga ugat. Dito naman para sa akin yun, yung bituka, hindi makuha yung loob ng mga tao. Solid yun. So far yun yung pinakamalakas na linya dito sa battle na to. Siguro yun nga pinagkaiba nila, mas kumbaga siguro mas maraming punchline si Plasma
yung quantity, mas marami. Kanina sa round 1. Si Poison naman, kung makabira naman siya, hindi ganun karami pero mabigat. Kumbaga yung pag bumira siya, mabigat talaga yung linya, talagang tumatatak talaga. Tsaka, pwede mo sabihin na quotable talaga. Si Plasma maraming suntok. Si Poison, marami siyang setups, marami siyang, kumbaga sa boxing, mas tipid siya sumuntok, mas nauubos niya yung enerhiya niya sa pag-setup ng perfect punch. Pero pag naipasok naman niya, solid naman talaga. Yun, tulad ng yung bituka, tsaka loob ng mga tao. Okay, tingnan naman na natin yung round 2 ni Plasma bago natin usgahan yung round 2. Ano ba yan, Plasma? Pakinggan natin! Yo, alam niyo ba kung bakit hindi convincing yung maangas na gimmick niya? Dahil sa YouTube channel na lang Team Pinsan, siya palagi yung biktima. Nakaroon ko yung Halloween prank sa kanya. Yung siya minulto sa kwarto. Hindi na pala siya mabilis mag-rap. Ang bilis rin tumakbo ni Gago. Ako, pero halatang peke yung multo. Ibang klaseng kasumputan. Bakit ganun pa rin? Hindi ba kayo nanonood ng horror sa Bataan? Tapos kay Shernan nagpaloko ka din. Halatang nasisindak ka. Hindi raw niya ramdam yung pagkakaibigan mo, mukhang ikimasasapak na. Ika'y tumahimik, sumimangot at nag-cellphone para bubuelta na. Akala ko papalag. Sabi bigla mo sinabi kay Shernan na mahal mo siya. Parang napanood ko yung vlog na yun. Pinagtripan nila Shernan si Poison 13. Tapos parang naiiyak na si Poison 13. Parang sinasabi yata ni Shernan doon na hindi ko nararamdaman na kaibigan mo. Ano sinasabi ni Shernan na lagi mo akong binabara, bayaw eh. Parang parang si Poison 13 parang naiiyak. So dito real talk yung approach ni Plasma na papunta sa comedy pero real talk. Okay din si Plasma mag-comedy, no? Isa yun sa mga parang overlooked niya ng skills. Parang lagi na lang tingin sa kanya horrorcore. Pero pagdating sa comedy, kaya rin maging effective ni Plasma. Kumbaga marami rin siyang linya na natatawa ako eh. Pag binabanat niya, lalo pag gamit yung yung boses niya na ganyan lang, yung normal lang na as him. Parang hindi niya kailangang paka-slapstick o paka-kengkoy para magpatawa. Yung mismong attitude niya as siya talaga sa tunay na buhay, kaya niya magpatawa din. Sumimangot at nag-cellphone para bubuelta na. Akala ko papalag. Sabi bigla mo sinabi kay Shernan na mahal mo siya. Higit 700,000 katao ang nakaalam ng storya mo. Basta una mo pang sabihin kay Shernan na mahal kita kaysa sa shota mo. Dahil dyan, takina ka, bawal ka lang mag-kunwari. Kaya pala nung lumaban siya bilang Fiona, nakangiti ka buong gabi. Tawag ka pa pang berdugo, pagkatapos mong bisto, isa ka palang dakilang uto-uto na payaso, umalis ka na dito. Isa kang dakilang uto-uto na payaso, umalis ka na dito. Bakit Poison ang tawag sa'yo? Dapat placebo. At kung damay mo ulit ang pricing, mas bumukha na kayong kawawa. Palibhasa, lagi nagugulpi, kaya puro kamao ang nasa bunganga. Pinagtatawanan nyo kami dahil weirdo at hindi sa kasigatan na kasentro. Pinagtatawanan din naman namin kayo dahil kayo'y pare-pareho. Okay. Ang galing niya rin mag-weave in and out sa patawa, ta seryoso, patawa. Poison, placebo. Placebo yung mga gamot na wala naman talagang medicinal value, kumbaga through faith lang, kaya ka nagagamot. Papainumin ka ng sugar pills, sabihin, ito, gamot to sa sakit ng ulo mo. At dahil naniwala ka na may ininom kang gamot, gagaling ka. Pero dahil lang yun sa faith mo, psychological lang yung effect. Yun yung placebo. Para sa mga nagtataka ko ano ibig sabihin nun. Sa bunganga, pinagtatawanan nyo kami dahil weirdo at hindi sa kasigatan na kasentro. Pinagtatawanan din naman namin kayo dahil kayo'y pare-pareho. At gagawa ng ilang kanta para kunyari matalino ang imahe. Sabay balik kabobohan para tapos na ang klase ng nangungopyang estudyante. At sila'y susugod kay Arik pag ubus na ang hype ng mga to. Bigla aasa sa FT na parang epekto ng damo.
Kaya kami mga mula sa ilalim ay laging yamado sa eksena. Kasi kami aktibo pa rin kahit yung spotlight pawala na. Tayo ulit pa na Poison 35. Okay yung round 2 ni Plasma. Solid pa rin yung round 2 ni Plasma. Na-maintain niya yung lakas niya dun sa round 1. Galing ni Plasma dito. Siguro yun ang masasabi ko lang kay Plasma, yung parang minsan na hindi ko naman sasabihin na mahina, pero yung nakukulangan ako sa kanya lagi yung mga closer niya, yung mga pinakahuli niyang linya. Parang minsan iniiwan niya na hangin na hindi pang tuldok yung nilalagay niya sa dulo. Parang hinahayaan niya lang na okay, tapos na ako. Parang medyo magkapareho ni Batas minsan na parang bigla na lang silang matatapos na hindi tinutuldukan ng sobrang solid. Parang mas confident na sila na dun sa mga nauna nilang binitaw na sa openers siya sa gitna. Parang wala silang pake dun sa last line. Pero yun nga, kahit na ganun, solid yung pinakita ni Plasma dito, lalo na yung pagiging well-rounded ng round 2 niya, na nakapag-real talk siya, nakapagpatawa siya, balik siya dun sa mga two-liners niya. Laging binabanggit yung pricing, puro kamaone yung nasa bibig. Solid. Poison 13 naman dito sa round 2, yun nga yung dukot bituka. Tsaka yung kanina sinabi niya ng Sakura, hindi ko kasi alam yun eh. Kung siguro nanonood ako ng anime, di natin alam, baka malupit pala yung pagka-wordplay niya doon o pagkagamit niya doon. So, ang hirap isama sa equation ng hindi mo naiintindihan, na parang mag-a-assume ka na lang kung gaano kabigat yun. Pero para sa akin, dikit lang din tong round 2 eh. Yun, so considering lahat yun, dahil may mga references ako na hindi na gets, yun nga yung Sakura. Siguro para sa akin, tabla lang din yung round 2. Nagustuhan ko rin yung pinakita kasi ni Plasma doon na yung comedy niya. Yun nga, doon nagkatalo quality, quantity. Pero syempre, iba pa rin yung judging pag 5 yung magja-judge eh. Kumbaga ako, nire-review ko lang to as ako, kung ano yung mga abot lang ng utak ko ng mga references. Wala naman tayong Google dito para i-check on the spot. So yun, para sa akin, round 1 at round 2, tabla. Tingnan natin yung round 3. Kanakay, laban to! Tinatawanan mo kami. Bakit? Kasi kami ay 3GS, tinatawag na squatting, na lagi yung dinadamay at panay ang pasaring, keso bobo daw at sa basura nyo hinahamping, sa halip na gumante, nagpasaya at naglambing. May mga batang tinuluan at tuluyang gumaling. Walang post pero nandyan nung may unos na dumating. Tumulong sa nangangailangan at mga dumadaing. Oo, ganyan. Kami ang 3GS, ganyan kami, ka-squatting. Nagbibigay inspirasyon para patuloy huminga. Dahil walang limitasyon, destinasyon ng musika. Multi ba? Di naman sa aking inuobliga. Di ako imitasyon dahil ako ang duplika. Parado sa akin si ilong kahit piliting suminga. Magtatago ng infeksyon, panigurado gulpi ka. Sa'yo lahat ng direksyon, bawat suntok ay kumbina. 100 sunod-sunod hanggang magkulay ubi ka. Kung nakalaban mo yung pistol, kaharap mo usina. Halimawang nasa loob parang anak ni Kushina. Malinis magtrabaho at maghugas kamay, pag bumira, ililigpit sapagkat madali lang kasi madumi na. Puno to ng Ililigpit pagkat madali lang kasing madumi na. Oh, yun nga. Madominate, madumi na. Galing. At ang haba din ng scheme na yun na UIA, na rhyme scheme. Anak ni Kushina, kilala mo ba yun? Kushina. Mahilig talaga sa anime ito si Poison 13. Mahirapan tayo sa mga anime references. Sana may guest tayo dito ngayon para matanong ko. Kang magkulay ubi ka. Kung nakalaban mo yung pistol, kaharap mo usina.
Halimawang nasa loob parang anak ni Kushina. Malinis magtrabaho at maghugas kamay pag bumira, ililigpit sapagkat madali lang kasi madumi na. Puno to ng eksibisyon parang eksena sa sirkus. Puno to ng eksibisyon parang eksena sa sirkus. Ang init ko'y naglagablab tulad ng klima sa Venus. Ito'y sakit sa ulo mong kahalin tulad ng tipos. Ngayon tanggal yung angas mo parang Vegeta kay virus. Ngayon tanggal yung angas. Yan, gets ko yun. Naabutan ko pa yun ng Dragon Ball. Vegeta kay virus. Ito'y sakit sa ulo mong kahalin tulad ng tipos. Ngayon tanggal yung angas mo parang Vegeta kay virus. Ngayon tanggal yung angas mo parang Vegeta kay virus. Kasalanan ko kung ba't wala kayo sa leading score. Oo, Plasma, it's my fault kaya tiyak nalilindol. Underground, pas kalaban mo, demonyong killer tol. Gusto mo yan, mas lilibing kitang sagad sa inner core. Yeah! Ngayong ako na humoror core, mahihiya ka sa sariling dala mo. Pero bago magwakas, may sasabihin lang ako. Ikaw ay pangit, maitim, at may matang malabo. Malaki ang ilong, duleng, at mukhang mabaho. Mataba, lumba-lumba, at may pangnanay na tiyan. Pero kita nyo naman, walang gasgas na anggulo. Di kita tinira sa package na yan. Okay. Ironic kasi binanggit niya pa rin. Pero para lang sabihin na hindi niya ginamit na angulo yun. Mula round 1 at round 2. Pero naging angulo yun, yung hindi niya paggamit ay naging angulo din mismo. Which is creative din. Ironically creative na hindi kita kailangan tirahin na ganito sa itsura mo. Pero inisa-isa niya. Okay. Okay, yung round 3 ni Poison 13. Pansin ko dito, bawat round ni Poison 13 puno ng multi-syllables. Pero yung mga quotables niya talagang maingat niyang dinistribute sa bawat round. Siguro sa bawat round niya meron siyang dalawang mabigat na punchlines na hinahalo. Tapos yung iba dinadaan niya sa multi-syllables, sa delivery, sa comedy. Yung opener niya sa round 3 tungkol sa 3GS, parang pinagtanggol niya yung 3GS, yung mga tumatawag ng squatting sa 3GS. At ang galing din ng mahabang rhyme scheme niya doon, yung musika, ube na, yun, Kushiha, anak ni. Tapos, okay yung madumi na, yun, ililigpit, madumi na. Pati yung lilindol, parang my fault, tapos lilindol, okay yun. Ganda rin ng mga rhyme niya, lilindol sa inner core. Okay, so parang the same yung formula ni Poison 13 sa bawat rounds niya dito. Para sa akin, pantay-pantay lang naman yung pagkakahiwa-hiwalay niya ng mga linya, pagkakadistribute niya ng mga punchlines. Parang minake sure niya na may at least na dalawang tatatak sa bawat round. At nadala din ng delivery niya yun. Pero nakikita ko kasi sa mga nakaraang laban niya, may Poison 13 pa talaga na mas malakas dito sa pinakita niya dito kay Plasma. Pero tingnan natin yung round 3 ni Plasma. Pakinggan natin. Siya ang kinikilalang Mokujin pagdating sa mga bara. Hindi kasi ubra sa Mortal Kombat, kaya doon siya sa Tekken na pambata. At si Mokujin ay gawa sa kahoy. Siya'y madali lang wasakin. Ako'y horrorcore MC na may chainsaw. At ito'y illegal logging. Bawat parte ng katawan tanggal. Lamang loob sa asido isasalpak. Bangkay mo parang hip-hop sa Pinas, ito'y magiging watak-watak. Sa'yo na yung titulo ng gaya-gaya. Sa ulo mo na yan nakaukit. Mga tinuring mong tagahanga. Napapansin na ang iyong pagkupit. Hindi ako ang inaasahan mong makagera. Ngayon magugulat ka ng ilang ulit. Siguradong babagsak ang nangongopya kapag bigla ang pagsusulit. Kung si Righteous One may wheelchair, ikaw... Lakas nun, okay yun. Simple lang pero ano yan, swak na swak. Siguradong bagsak ang nangongopya pag may bigla ang pagsusulit. Kasi yun nga, laging na a-accuse si Poison 13 ng nanggagaya ng style. So, kumbaga,
kung ihahalin tulad mo sa school, yun nga. Kung nangongopya ka lang, so biglang may surprise quiz, babagsak ka talaga. Or kung i-ano mo sa analogy naman ng hip-hop or ng rap, na yung, halimbawa, nagpapasulat ka o gaya ka lang ng style, pag bigla ang freestyle, hindi ka kumbaga yun yung surprise quiz sa sa rap freestyle, pag nagkaroon ng on the spot freestyle. So parang yun yung sinasabi ni Plasma. Solid, napakaklaro ng niya, nung simple at klaro, concise. Hindi ako ang inaasahan mong makagera. Ngayon magugulat ka ng ilang ulit. Siguradong babagsak ang nangongopya kapag bigla ang pagsusulit. Kung si Righteous One may wheelchair, ikaw saklay ang dapat mong ipagawa. Dahil kailanman hindi mo kaya tumayo sa sarili mong paa. Style fighter ka lang, kaya hayop ka, huwag kang maere. Originality pa rin ang nananaig dito, hindi ka po pwede. Malabo ka nang makausad dahil sa galaw mong peke. Ranking ng liga ay parang elevator, laging wala ang 13. Kasi pag sinabing Poison 13, nakukumpira agad sa iba. Habang itong style ko sa liga na to, ako ang unang nakagawa. Mas bagay tawagin McGregor si Gregor. Hindi dahil magaling ka mangupak, kundi dahil mabubuo ka lang kapag may MC na nauna. Pag may MC na nauna. Sa limelight, masyado kang na-spoil. Ngayon, ikay magdi-disappoint. Tablado ang anumang pinupunto ni Poise, ganun ako mag-disappoint. Imposibleng masalag aking apoy, kahit marunong kang mag-poy, naubusan ka na ng points habang ako'y natatiling naka-poise. Bakit hanggang point at poise lang? Hindi pa ba obvious? Pinatunayan ko ng round 1 pa lang, na hindi ka talaga poisonous. Silyado na ang iyong kabao, ikay opisyal na namang alam na, nasaksihan niyo ko. Teka, ano yung punto niya doon? Poisonous, poy. Kung ni Poise, ganun ako mag-disappoint. Imposibleng masalag aking apoy, kahit marunong kang mag-poy, naubusan ka na ng points habang ako'y natatiling naka-poise. Bakit hanggang point at poise lang? Hindi pa ba obvious? Pinatunayan ko ng round 1 pa lang, na hindi ka talaga poisonous. Silyado na ang iyong kabao, ikay opisyal na namang alam na, nasaksihan niyo kung paano paslangin ng isang lirikal ang isang nagpapaka. Time na magigay para sa iyo. Okay, pukat ng laban na to, mahirap i-judge to. Kanina tinabla ko na yung round 1 at round 2 nila. Round 3 baka pwedeng tabla rin to. Depende na lang din sa preference ng judge siguro kung sino yung pipiliin nila dito. May mga solid din na linya si Plasma. Pero siguro mas kung sa overall, kung pipili ako ng pinakamagandang linya dito sa laban, siguro yung bituka, yung hindi makukuha yung loob. Para sa akin, yun yung pinaka-creative na linya dito sa laban na tumatak sa akin. Although round 1, round 2, tsaka round 3 nila, kung titingnan mo at face value, parang dikit lang eh. Parang pwedeng kahit sino sa kanila manalo dito eh. Pero kung papapiliin ako talaga ng basihan kung sino mananalo, dahil nga dikit yung 3 rounds, papapiliin ako ng pinakamalapit na linya. Yun, yung bituka, yung makukuha yung loob ng tao. So, para sa akin, tabla yung 3 rounds, pero para sa akin si Poison 13 yung nanalo dito ng bahagya dahil dun sa linya na yun. Para sa akin. Yun na natin judging. Check. And bago tayo pumunta sa judge's decision, gusto lang namin pasalamatan lahat ng mga patrons namin. Salamat sa lahat ng mga patrons na ginagawang posible pa rin na maituloy yung mga battle sa Flip Top kahit pandemya, sa mga sponsors, sa mga donors. Marami sa iba't ibang bansa. Marami talagang tumatangkilik sa Flip Top at nagmamahal. California, Japan. Okay, tingnan natin kung sino nanalo. 3-2! 3-2. Dikit ah. Plasma versus Poison 13. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho tayo. Sobrang solid nun. Ganda ng style clash na yun. Ang boto ng Hunado, 3-2. Mag-iayos tayo lahat para kay Poison 13. Para sa Plasma. Style clash
Clash nga na malupit yun, 3-2. So di tayo nagkamali ng pag-assess dito na dikit lang talaga yung laban. Kumbaga, pareho nilang sinubukan yung kanya-kanyang style. Yun lang, para sa akin, di ko alam paano binasihan ng ibang judges. Pero para sa akin, dikit lang yung all 3 rounds. Tinignan ko na lang sa overall kung ano yung pinakamalakas na linya. At napili ko yung kay Poison 13. Yun, sana na-enjoy nyo tong review natin. Ahon 11, Poison 13 versus Plasma. Abangan pa yung mga susunod na uploads dito sa Break It Down. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers, mga dati at mga bago. At hanggang dito na lang. Mag-iingat kayong lahat palagi. Peace. I'm out.